Mirana. Radiant team pick. Dire team pick. Ingat ka, idol. 10 seconds remaining. Ingat po kayo. 5 seconds. Anyway, mga kaibigan, we're back. Ayan. Nag-restart lang ng stream. Easy lang kayo. Reserve time. For TNC, they have drafted Sniper and Ancient Apparition. Medyo hindi na natin nakita si ano eh. Hindi na natin nakita si Apa sa meta ngayon. Pero so far, maganda din naman siya. Sobrang lakas. At Arcanis going in for a Mirana. Not sure if this would be a core Mirana or probably a support one. Inayos ko nga lang guys. Wind Ranger at your service. Radiant team ban. Ayun, so double panastat mga kaibigan. Wind Ranger Mirana para dito sa ano? Para dito sa Arcani. Samantalang TNC, look at the damage, the range damage of their draft right now. This time it's making a lot of sense. Chilling Touch would be bolstering their right click damage, not to mention itong Precision Aura. Diba? 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. And shoutout nga pala kay Nostradora for the explanation. Radiant Sana team ikita yung leak ng latest update ng Dota 2 sa ano po, sa Dota 2 dev forums. dev.dota2.com. Ayun, salamat pinost mo. Nice one. Alam mo, huwag mo ipamali na yun kasi maraming mga JJ mong Pilipino magpo-post na dyan ngayon. Ang linis-linis niyan eh. No! Delete! Delete mo! Yung dev forums na yan, originally, it was opened only for the beta testers 10 ng seconds Dota 2. remaining. Pero apparently open na siya for public kasi nga, syempre, open na 5 yung, seconds ano na remaining. release na yung Dota eh. Reserve So anyway time. mga kaibigan, TNC Dota 2 looking for their last draft. Wala sila ditong makunat na hero, but I think they would complement. I think a Phoenix would be a good choice for TNC Dota 2 right now. Para meron silang quote-unquote tangke. Hindi, Rubik na lang daw. Belat. Walang tangke-tangke. So ano to? Sniper mid, Drow Ranger safe lane, Queen of Pain off lane. Versus this kind of draft from Arcanis? I don't think so. Tinker po para sa Arcanis. And I think medyo... Ba't di pa dinaan sa kunat ng Arcanis? Bakit nakipag-range sila? Chit-chat muna, idol. Musta si Bianchi? Ganun pa rin naman. Mabango pa rin. Ba't di ko mapanood? Kasi nga nag-offline. Ang si Onexis eh. Ayan, di bago kayo, no? May GF na po ba si Bianchi? May girlfriend na daw ba si Bianchi? Si ano ata, si Eliza. Girlfriend din yan. Mga tanungan ng mata. Okay lang siguro kung boyfriend, pero girlfriend, iba na yan. O nga pala, shoutouts kay, kay Eliza Taylor. Chicks na chicks hanggang ngayon. Prepare for battle. Anyway, Smoke of Defeat mula sa TNC. Nagmabadya ito. Kung may gusto silang gawin. And TNC, I am actually pretty proud of this team. Always attempting something new. Hindi sila nag-delve sa mga sa parang hindi sila dictated by the meta. Ano sila TNC, the shaper of meta. And now they're trying to vie for this position. Pero ang problema nga lang, Arcanis, iba ang pinuntahan.
Ano ba yan? Agang pumuha ng pana nito. And anyway, an early 30 boost. seconds Wow, to so battle. support ano to? Support roaming Batusay para sa Arcanis. Samantalang itong TNC ay walang nakita. Nice effort though. Pero they can actually secure this one. Ayan. Ito na nga na sila. So ano na ba? Nagano na ba? Nag-start na ba yung stream? Para sa inyo, sabihin nyo lang. The battle begins. Ay, magkakuha na, magkakuha at parehong mid pang nakakuha ata ng first, ano? Oo, ng rune. O, sila nga. Tig-isang daan na sila kaagad. Sabi ni Kuya Moje, Boss Denki, musta na? Na-miss ka namin, lol. Ngayon ko lang ba nag-tune in? Congratulations sa'yo. Kanina pa ako nandito, alas 3 pa lang. Ay, alas 4 pa lang. Pero, hello sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nanood, kayong lahat na ilan? 0 viewers! GG. Naghang yung ano ko. Uy, series online na. Os, laser. Malaki tihi. Wala. No. Ayan. Magkaibang team po ba yung team kanina sa team ngayon? Ito pa rin yung Arcanis, ito pa rin naman yung TNC. Magkaiba na to. Kasi best of 1 lang lahat eh. Ibig sabihin ng best of 1, eh di ba may best 1 lang. I know. I'm so good. Ayun, isa lang, walang game 2, walang game 3. Pag natalo ka na, talo ka na. Pag panalo ka na, celebrate in the showers. Ganun na. Play harder dito. Ops, slow ba ni Sam H? Hindi. Hinila yung creep wave. Nice move. Master Denki, pabati kay Andrea Juanson ng Cavite. Hello kay Andrea. Yan, nice one. Binati mo talaga. Henrich dito. Umiisa-isa. Tihi getting supplemented by 7. Nice one. Ginagamit yung chilling touch for those extra oomph pagdating sa paglalast hit. Sabagay kasi hindi naman kailangan nila ng rotations dito. They can't really gank from the get-go, especially with just Drow Ranger. Kulang yung kanilang lockdown output. Pero kung sakasakali natin nakipagano na sila eh. Nakipagsapalaran na sila eh na meron play hard play hard Earthshaker off lane. Kung sakasakali. Pero anyway mga kaibigan, tunay na anak ng Diyos. Itong si paring Kikong kasi region pa ang nakuha. Pero nagkakasukatan na ba? Wala pa. Sobrang chill lang, wala pa namamatay dito. So still no casualties from both sides. Ano yung King of Ambition? Saang palabas yun? Marami na akong hindi alam ng mga TV series kasi lagi na lang akong nasa bahay. Ayan. Best of 1 po ba, Boss Denki? Kakatune in ko lang eh. Tama ka dyan, best of 1. Ayan. Pinaliwanag ko na kung ano yung best of 1. Nakakaiyak. Ito po ba yung game na may Mipo? Kanina yung may Mipo. Ops, nahuli nila. Play hard naman. Paana! Sinalo! Sinalo ni Sam H, mga kaibigan! Nalubid pa! Is dead. Grabe na! Everything falling in favor of ano dun? Of Arcanis. Parang nagkasama-sama lahat ng tala. Pana, kidlat, chicks na tali. Ay, pag mga ganun, parang ang sarap mabuhay eh, no? Lahat nangyari sa na gusto mong mangyari. Hanggang ngayon, draft pa rin pala tong mga nanonood. Nasa draft pa rin. Pero anyway, mga kaibigan, meron tayong delay. Kaya wag na kayong magtaka kung medyo huli sa akto ang aking pagbabasa. Pero wag kayong mag-alala kasi binabasa ko pa rin naman lahat yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako snap. Hindi ako ito ng iba-iba. But anyway, Heinrich, walang mana dito. So, Heinrich actually can be dived by TNC provided na magkaroon ng initiative. Itong thenet.com to actually move in. Pero wala daw muna mga kaibigan si Zeus. Nakapatay ng isa. Patay kaagad si AU dito. Hindi ko nakita. Sorry. Samantalang nagkakatakbuhan na hindi. Si Shure, nakakalmot ng konti. Medyo makate. Denied. Kailan po laban ng Mineski versus G-Guard? I think it would be on the 24th. Oo, 24th. Oo, tama. So ito, panawagan ko lang, Lon, kung narinig mo ngayon. Lon. Pwede bang i-cast ko na lang yon? Total, ano naman yun eh. Wala naman tayong ibang event, di ba? Baka naman okay lang. Wala
Wala, di niya ako narinig kasi malamang nakauwi na si Boss Lon. Pero anyway mga kaibigan, ang daming kills na hindi natin napansin doon, pero I guess it would be inevitable dahil Henrich nga walang mana. Isang easy rotate lang coming in from TNC and now he's down and out. Mabalik si Henrich dito. Tumikipi, nasa ng pana, hindi nagpo-pull pa lang ata si Jobriel. Oo, nagpo-pull pa lang to. 44, 45. Wala pa. Off smoke mula kay 7 at saka AU. Hinila na naman nila mga kaibigan. Round number 2 para kay Henrich, trying to kill at least one. Pero siyang namatay. Jobriel still level 1. Itong si paring Batusay, kung level 2 dito, isang simpleng star 4 lang, patay kagad tong dalawa. Bobble kill sana, pero wala sayang. Lag daw yung mga nanonood. Kawawa naman sila. Na-try nyo na bang mag-refresh, guys? But anyway, Shurey. Actually, fading against Sam H. Well. Diba? Kasi wala pa naman atang malaki-laking damage itong precision aura. Kaya pa hindi pa ngayon yung moment ng right click nitong PIC. Mamaya yan pag late game, makikita nyo yung medyo masakit-sakit na right click nitong Danet.com. And now they're gonna take this stat as well. Ihi dito mukhang payaman ang gusto. Haste. Boss Denki, magkaano-ano ba talaga sila ni Draw Ranger at saka ni Wind Ranger? Ano sila? Pinsang durog. Wala na silang connection ngayon sa lore. Pero nung unang panahon, guys, si Aleria Windrunner, ang nangyari sa kanya is, hindi pala, si Sylvanas pala yun. Si Sylvanas Windrunner, sa istorya ng Warcraft, isa siyang dating high elf archer. Ang nangyari, medyo pinatay lang naman siya ni Arthas. Tapos binuhay na mag-uli, ginawang Dark Ranger. Ayun. Tapos sinubukan ni Sylvanas na kumawala doon sa pagkakapiit sa kanya. Ganito kasi yan, si Sylvanas naging Banshee pala. Tapos si Banshee, sumanib siya sa isang Night Elf siguro, kaya siya naging, yun nga, yung Dark Archer. Ops, nalubid mga kaibigan si Sam H dito, wala pang follow-up. Not even a stun or two. Not even a lightning bolt na pumapasok. Kidlat. Ayan, para man lang ma-fend off itong si Sam H. Nasa ng chicks na lubid, wala pang ginagamit, hindi namatay na kaagad mga kaibigan. Samantalang si Draw Ranger actually killing play hard. Di man lang natin napansin kasi nakatutok tayo sa may taas. Pero yun, the kills are literally all over the place right now. Pero yun. Ayaw nga pala, sorry. Ayan, sorry, nakalimutan ko. Ayan, delay ng ng 5 minutes kaya hindi ko napansin yung last hits and denies. Pero yan na naayos ko na. Pasensya na guys, pasensya na. Draw Ranger dito. Ano bang item niya? Wala pa, ganyan pa rin lang. Tinker dito, I think already has. Wala pa. Naku po, papasol rin pa lang si Kuya Henrich dito. Level 4 Mirana. Level 4 din yung mga support so far. Level 5 itong si Ancient Apparition. Tinatry na niya magka level 6 para makapagbato na siya kaagad ng kanyang ice cream. Tihi. Oops. Puli nila dito mga Henrich na naman po. May pana tumama kay AU, but the problem is wala man lang follow-up and that would be a double kill for Tihi. Alisin nyo man daw ang PL nito ni Tihi, wala siyang pakialam. Class ano po to? Wala. Kasi ibang tournament to GSTPH. Qualifying tournament. Kung sino man ang magiging top 2, sila ay makakasali sa MPG Elsea Grand Final sa May 8, May 9, and 10. And Minesi already had the first slot. Ito na yung pinaglalabanan nila kung sino yung second. Wala lang, nagkakatansyahan lang sila dito. May laro pa ba mamaya?
Maglalaro pa ba yung Mineski at saka yung Mineski versus TNC ay, hindi na. So wala nang finals na. Okay, linawin ko lang. Yan yung parang pinaka-finale. Ito na yon, yung last game. So wala tayong grand finale, meron lang tayong last game. Pero ironic kasi TNC the grand finale, naalala ko tuloy yan. Shoutouts nga pala sa TNC and of course sa Pacific for helping us, Mineski Events Team, dito sa event na ito. At nakita nyo naman, kung nakikita nyo yung lobby kanina, full force May marshals tayo from TNC, may marshals from Pacific, and I am really honored na sa akin ibinigay itong project na ito. Or wala lang talagang choice. Wala, si Deki na lang! Putek, kahit yan na. Parang ganun na nangyari dito. Pero yun na nga, the score is now 5-3 in favor of TNC. Arcanis, medyo struggling right now. 10 minutes in, 4K goal advantage para sa TNC. Yung XP advantage gusto ko sana i-click kaso nakaharang itong World Games. Ayun, malis na. 2K XP advantage para sa kanila. Binato na ng ice cream. At mukhang mag-ice bucket challenge si Shurei dito. Sinigawan na, patay ka agad, Tokpo. Ganda. Yun ang doon. Talagang TNC, no? TNC likes this hyper-aggressive lineups. And it's working really well for them. So yun talaga, the shapers of meta. Wala talagang pakialam. Di mag-troll kayo. Di mag-sniper kayo forever. Kami na mag-sniper. So, push na lang daw to. Oops, okay na. One click. Yan, napalay na agad. So, first tower down, I believe. Yes. Sure, wala pa siya itong Aganims. Yan pa rin, kalungkutan pa lang yung item niya. Malay mo, di ba? Malay mo. Malay mo, di ba? Malay mo, naabutan ni Mayor. Hindi, siya. Safe lane naman to si Shure. Bito naman po ng Ice Bucket Challenge. Tinamaan ba? Pag tinamaan to, ayan na, game na po. Sinigawan. Nilagyan ng slower Reno. At mukhang killing me softly with this song. Nagbato na lang ng pana. Para medyo honorary. Ay! Oh, yung ganda naman ang ikot ni Zeus doon. Play harder is on a killing spree. Actually catching Sam H off guard. Nagpakidlat na nakaw po. Itong lightning bolt to scout. Yan. O nga pa, naalala ko tuloy ito, lightning bolt. Sa mga nakalaro ng Dota All-Stars nung panahon ni Ginsu, siguro hindi napansin yun, yung lightning bolt. Medyo typo. Medyo typo si Kuya Ginsu mo. Lightning, hindi ko makalimutan yun, lightning bolt. May letter E sa gitna. Ops, nakita nila si Tihi. Ako po! Nasa mali si Tihi. Paglabas niya, nagulat siya Uy, ano ito? Ang dami! Dire's structures are fortified. Dire's bottom tower is under attack. Biglang madami. Paglabas si Tihi, andun yung buong officials ng barkada. May arrow not gonna connect, pero okay lang naman yan. Let's show the net worth right now. 7K para kay Tihi. Follow up with 6K for Charlu. Kaya naman kitang-kita mo na talaga namang sa gold graph, lamang na lamang ang TNC. The highest guy for Arcanis right now is actually Shure with 4.7. 4.1 naman si Heinrich. Lungkot. Boss Denki, leader ng The Forsaken. Tama ka dyan. So mga naglalaro ng World of Warcraft, malamang kilala nyo si Sylvanas at ang kanyang grupo, ang The Forsaken. Ay, ang grupo! Ay, ko! Aray! Natawa ako at nasamid ng sabay. Kasi naglip si Jobriel, tas na-lift siya. Leap, tas lift. Ow, chicks na lubid mga kaibigan. Si Sam H getting locked down. At Kineas pa ni Play Harder. Medyo bastos. Tihi, gumamit na ng kanyang Mask of Madness. Meron siyang Sanguiniasha. So actually, kaya rin niya makipagbalugbugan dito. Umikot si AU. Oh, kaka-scoutan. Nakawin ba niya yan? Hindi ata. Oh, hindi na ako niya mamalilip ba? Hindi na pwede. Hindi na gumagana yun ngayon. Yung ilalagdadalhin mo sa cliff. Diba? AU strangely not getting that arcane boots. Opting to hold on to his money. Siguro mag-iipon siya dito ng pang blink dagger.
Samantalang ito, si Tihi mga kaibigan, nakakita ng koala. May shrapnel pa ba siya? One more shrapnel. And that right-click DPS would be enough. Salamat sa precision aura. Tingnan mo naman, 92 plus 91 yan, boy. Sam H. Taguan, kita nila si Jobrel dito. Na laser pa si Sam H. Ano yung next? May pana! May pana! May pana! Hindi tumama. Missile. Power shot. Shotgun shot. Wala naman tinaman. Mga kaibigan, ninakaw ba niya? Ninakaw nga niya. Kidlat. Meron ditong ice bucket challenge. Tingnan natin kung sino tatamaan. Naliguran. Bakit delay nyo nababasa yung chat? Kasi parang hindi na kami ma-stream snipe. Diba? Kanina kasi nawala eh. Kanina guys, okay. Pero nung huli na, nawala na yung delay. Problema ng Twitch servers. Yeah, we have no choice but to restart the broadcast to fix the delay. Pasensya na guys. NH mga kaibigan, finally getting that goods of travel, pero matagal pa bago siya makagawa-gawa ng medyo okay. Wala pa siyang blink. Kasi di mo na boy. Ayan, takbo. Jobrial, ayan, nakaano lang. Facebook, tinamaan. Bakit? Pero ang layo pa ni Sam H, pero ang ganda naman nun. Nakita mo naman, yung Cywar lang napa-atras Si Jobriel, iniisip niya kaagad na dito banda si Queen of Pain. Baka naman kasi, di ba? So, nanigurado na siya. Anyway, Ancient Apparition dito mga kaibigan. Meron ng point booster. So, he's on his way to an Aghanim Scepter, which is a very good pick-up for Ancient Apparition right now. Shurei, tumatakbo. Nakasmoke siya. Ayan, pareho. So, alam niyo na mga ilo yun yung sumusunod sa kanya kanina. Play hard, trying to be the bait. Ano mangyayari? Ayan, wala lang. Sabi ni paring si Jamado. Si J. Amado siguro yun. Grabe progression ng bagong Arcanisa. Tinalo pa mga ex-members niya na nasa execration ngayon. Kasi talagang malakas ang Arcanisa. Shoutouts sa inyong lahat. Idol ko kayo. Play hard dito, wala pa rin Blink Dagger. Pero pupunta na siya doon, ayan na, buo na. Hindi pala binubuo yan, binibili lang pala. Meron na siyang MLS So kung sakasakali yung TNC dito, dapat medyo hindi mag-hangout ng konti. Kasi baka sila maikutan. Sakasakali, di ba? Sila pa problema. At may pause. Mula sa TNC, bakit kaya lag wait? Yun. So hindi lang pala yung mga nanonood ang naglalag, pati pala yung mga naglalaro. Ay, sabi ni shoutouts nga pala kay Dwayne, kay Ars Critique. Okies daw, Okies. Radiant's top tower is under attack. Aray ko. So let's see AU. Meron siyang bote na may lamang regen rune. So medyo maswerte siya ng core dito pero makabante siya. Trying to scout at placing this wonderful aggressive observer ward. Dito kasi medyo delicate kasi you have to expect na laging may wards dito. Samantalang itong ika-Arcanist mga kaibigan trying to rotate, meron silang MLS kung sakasakaling may mangyaring mali, di MLS out lang sila dito. Nasa ng pana. Wala, nagkakitaan na stun. Nako po, nahuli dito mga patay kaagad si paring AU. Nice try. At ginamit niya yung regen rune. Ay, di, pumutok na. Gumana na kasi lumabas na yung mga bagong rune. Any advice para tumaas ang MMR ko? 2.9 lang kasi una sa lahat, salamat dahil kasi naging honest ka. Una sa lahat kasi dyan, acceptance Kailangan tanggapin mo muna kung ano yung hanggang saan yung kaya mo. Tapos para mag-improve, base sa experience ko at sa payo ni Trike, si Trike 2.9 kay MMR din, joke lang. Payo niya, sabi niya, pag ganun daw, create ka na lang ng bagong account Pero I don't believe that. May mga kilala akong umakyat ng 2.8 naging 3.5. So baka naman may pag-asa. Anyway, si Shuri mga kaibigan, tumitipi out na lang pero mamatay ata siya sa putok.
Double kill para kay Sam H and nakakuha pa ng isang kill dun si Sniper. So ngayon, grabe. Top tower is under attack. TNC mga kaibigan, mukhang talagang kakapitan nila itong ano. Fortified. Itong pag-asa nila nasa ayan. Pero kung gusto mo talaga mag-improve, abuse the meta, gamitin mo yung mga sikat na hero ngayon. Axe would be a good draft, I think. Juggernaut would be good as well. Nagkawalang player mga kami nagpakidlat sa amin. Ito kung nasa pili ko may arrow, pero he is very smart. Blinking out just in the nick of time. Humahabol, Hendrich. Dire's top tower is under attack. Refreshing? Hindi. Umuwi na lang daw siya. Ayun. Ano to? Pa-shoutout muna, Boss Deggy. Panalo kami sa first game namin ng basketball league dito sa amin. Sabi ni September 24. So, congratulations sa'yo, paring tol. Yan ba birthday mo? September 24? Kaya ba September XXIV? Alam mo, malas nga kami. Malas yung mga katulad namin na nag-calibrate nung unang introduction ng MMR. Kasi medyo faulty pa siya. Kasi sinubukan namin yun ulit. Kami mga magkakatropa. Na, at saka suggestion na rin to dati nung Swift Ending na gawin daw namin. Na mag-create kami ng bagong account tapos mag-calibrate ng MMR. Tapos tingnan mo yung difference. Sinubukan ko. Alam nyo ba kung ano yung calibrated MMR ko? 4.7. Not kidding. Solo MMR. Way higher. At least, mga lamang ng sobra. Kasi 4.5, it's a big difference versus 4K ako nga 4K, komportable ni Kaya parang tawag dyan. Kasi masyado, na-fix na yung mga dating issues for MMR calibration. Yung mga kaibigan ko, kaya nga yun yung masabi sa mga 5K. Radiant's bottom tower is Diba? Kasi nung una ding laro nila, ang mga MMR nila, mga 4K, syempre yan, mga pagkata ko. Tapos ngayon, sila create ng bagong account, recalibrate, 5.8, mga ganun. Pero syempre, bumaba na kasi patay ng patay. Pero anyway, mga kaibigan, Tihi is dominating dito. Nakuha niya yung mega kill nito ni paring, excuse me po, play harder. Lungkot, naglubid sa dalawang creeps. Ayan. Boss, konting info naman sa stream snipe. Ganito kasi yan, guys. Ganito mag-stream snipe. Di halimbawa, kasali ako sa tournament. May laro kami ngayon. Tapos ikakas ng Mineski. Kung walang delay, di habang naglalaro ako, mag-view ako, magbubukas ako ng Twitch sa Google Chrome or kung anumang browser. Tapos, para makita kung saan nakalagay yung wards, saan tumatakbo yung kalaban, kung nag-smoke ba sila, mga ganung bagay, diba? Yun yung stream sniping. Basically, it's the more advanced version ng tinatawag natin na ComSat. Kung familiar kayo sa term na yun, old school days ng mga LAN events, lahat tayo mga naglilingunan sa likod. Diba, lingon sa likod ng gusto. Pero yung mga play hard dito na uli ni Charlo, gumamit ng BKB para sigurado lang humahabol pa rin siya, tumigil na. Tumarakit si Hendrich dito pero wala naman siya magagawa, kalungkutan lang. Oy! Samich mga kaibigan! Nakita niyo yun? Blade Mail! His bottom tower is under attack. Blade Mail! Blade Mail! Queen of Pain, guys! One has fallen to the radiant. Type. Anong type? Masabi nung ni SW type. Ano kaya ibig sabihin? Uy. Shoutouts nga pala sa of course sa TNC, sa Pacific at saka sa Mineski for making this tournament possible. Tapos shoutouts kay Tay. Hi Tay. Accept mo friend request. Yeah, syempre. Nakakatawa. Ay, naku, puhuli si Charlo dito. Wala tumama doon sa pana kahit isa man lang. Anak nang. Kumidlat na po mga kaibigan at mukhang uulan na sa mata ni AU. Pupush na ba sila dito? Wala ang galing dumifend ng Arcanis Kaya kahit anong gawin ng TNC, hindi makapag-push out yung creep wave. Yes, they might have knock this area clean.
Pero ang nangyari tuloy, binigyan mo lang ng ng playing ground si si paring Henrich to actually go to that location. At ayan, Tihi dito, farm lang. Aegis, SNY, Mask of Madness, BKB, tapos Ascadi. Kaya alam mo na kagad kung ano mangyari. Pero anyway mga kaibigan, pupush ito 5. 4 na lang kasi umalis si Henrich. Nagmamatcha na sila dito mga kaibigan. Focus fire would be used. Coupled with double damage. Anak naman ng tinapang swerte. Grabe. PGF Summer Assembly. 22. Dire's middle tower is under attack. SM sabi so. Ayun o. O nga pala guys, i-promote ko na rin yung PGF Summer Assembly. Gaganapin yan sa May 23 at 24 sa SM City North Edge sa Cyberzone. Yeah, tama. Kaya shoutouts nga pala kay paring Garayat. Di ba si David, kalaban niya si Garayat. Shoutouts kay JB, hello. Ay, Boss JB pala, sorry. Respect pala, respect. Galang. Boss JB ng Garayat Concepts. Anyway, oy, si Shure dito mga kami natamaan. Oy, ang ganda ng pagkaka-PKP doon. Kung sakasakali, medyo huli si Tihi and a mega kill streak para sa kanya. Pero parang lumalaki lang yung bounty sa ulo nito ni paring Sniper. Kung sakasakali, pwedeng abantihan na siya ng Arcanis. Ayan. So, birthday mo nga paring September 24. September 24. Aba, akalain mo magka-birthday tayo. Tadhana na ito. Konti lang, ang alam ko, konti lang kasi yung taong September 24 ang birthday kasi usually September 23 o kaya September 25. Tayo yung mga swerte. Ayan. Boss Degi, pabati Boss Degi sa team namin. Practice kami bukas para sa liga namin. Anong pangalan ng team nyo? Para mabati ko ng maayos. Ready Wow Team. Boss Denki, pabati naman. First time ko sumali sa tournament. Champion agad kahit 2K MMR lang ako. Aba! Ang tindi naman yan. Ano namang tournament yan? Baka naman Mang Kepway Computer Shop tournament yan. Mga ganyan. O kaya mga grade school, mga kalaban mo, mga may uhog pa, di ba? Pero okay lang yan. Congratulations sa iyo. Siyempre kasi iba pa rin. A tournament win is a tournament win, di ba? Radiant's bottom tower is under attack. Yung mga kaibigan, nakita ni Henrich, Sam H. Nagbato na ng ice cream. Wala, nakailag sa ice bucket challenge. Pag ikaw, tol, 2K MMR ka lang, tapos nag-champion ka sa The International 5, ayun, respect. Talaga, sobra. Yan talaga. Promise, guys. Imagine mo yun, 2K MMR ka lang, tapos nabitbit ka ng kakampi mo, kung nanalo kayo ng TI5. Yun talaga yun. Naka-Skadi na ba? Skadi na palo. Oy, narinig ko yun! Kumanta na si Sailor Moon. Ito na, MLS mga kaibigan, would be used by Arcanis to catch someone and I think they're gonna catch Sam H dito. Queen of Pain nasa peligro. Blade Mail ba? Ang pagkasagawa talaga ng Blade Mail. Ang ganda naman nun. Blade Mail Dotto is doing it. Ang ito naman na bad trip eh. Bad trip si si Zeus eh. Ayun, okay na ngayon yung MMR calibration. Better than yung totoo na yung nakakalibrate. Sabi ko nga sa inyo, nagulat ako yung calibrated MMR ko dun sa Ghost account ko. So, way higher than I was expecting it to be. Kung wala lang akong mga laro na binili dun sa account ko. Kasi yung, yung Dota, yung Steam account ko yun since 2011 eh. Kaya may mga laro yun na Steam games, hindi lang Dota 2 naman. Kaya nakakapanghinayang na mangi-abandon na. Tihi dito mga kaibigan, nag-expire na yung Aegis, AU, wala pa rin Blink Dagger or anything, meron lang siyang Urn of Shadows. Sa kabilang side, si Henry, kamusta na? Naku po, Dagon na po.
Tapos Go Scepter para cool. Wala pa siyang wala pa siyang Eat Bulaga. Si 7 naman, Aghanim Scepter na, kaya medyo makatsti na. Samantalang Tihi, mga kabenda, diretso ang pambababoy. Patay ka agad si Mirana, saan ka pupunta? Ang laki talaga ng DPS output. Precision Aura. Plus, yung kung sakasakaling lagyan pa ng Chilling Touch, talagang nga namang parang ang binubundol ng truck Stun, walang tumama. Boss, patulong naman sa account ko. 1 week na akong hindi makalogin ng account ko at kung ano-ano pero pag login ko, hack account na. Paano ito, boss? Patulong. Aba, hindi na. Tol, Mineski kami, hindi kami Steam customer service. Ewan ko, i-report mo siguro sa Steam customer support. Hindi ko alam yan. Kaya sana matulungan ka kung nahack ka talaga. Pero nakita ko magkakaroon daw ng update, guys, na parang lahat daw ng account ng Steam na walang purchase na game ay walang na-purchase kahit minsan magiging limited. So hindi ka pwedeng mag-PM, hindi ka pwedeng mag-send ng invite, hindi ka pwedeng mag-trade. Kung gusto mong kung gusto mong mamaya na mabi si Shuey na silence, hinahaboyan to, nagbago isip. Yung sinasabi ko yon. Basta magiging limited daw siya. Hindi ka pwedeng mag-trade, hindi ka pwedeng mag-PM, mga ganun-ganun. So, kailangan mo mag-purchase at least kahit sa market or ng game worth 144 pesos if I remember correctly. Or parang ganun So, ngayon, yung mga taong free boys, magiging limited yung account. Yun yung bali-balita kung ano na gagawin. To prevent yung mga bot na ginagawa, di ba? Anyway, di tumama. Play hard dito mga kaibigan na amoy. May parting na yellow. Radiant's top tower has been denied. Tihi dito. Ano na to? Rapier? Hindi, MKB o kaya crit. Could have been an MKB would be a better choice, especially versus Wind Ranger. Samantalang sa kabila, kamusta na? Jobriel, wala pa rin. Kalungkutan items, support naman siya. Henrich, meron bang Itbulaga? Wala pa rin. Choosing to upgrade is Dagon. Wala pa rin 4 staff. Wala pa rin Yules. At ang labo ng kanyang item progression. Mag-Aghanim, mag-Bloodstone. Okay, hindi siya Aghanims. Si Shurei, Aghanim's crit, tapos blink. Yun. Naku po, kung saan-saan kayo nagsisipunta, nahuhuli lang kayo nitong TNC mga kaibigan. And to be actually, having a hero that is good for ganking, itong MLS ni Mirana, parang talo pa sila ng ganks ng thenet.com. So ano to? Push na ba? Wala na. Fallen na po mga kaibigan yung turret. Nabubukas na po. Ito na lang ang baluarte ng Arcanis, and of course their tier 2 dito sa dito sa baybaba. Pero doesn't really matter para sa TNC, especially if Sniper can get that MKB right now. They're just waiting for Roshan to actually be alive. Ito na, puputok na. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan na si Roshan. Si 7 na para. Sabi niya, Oy, hindi ko sinasadya yung Roshan. Easy. Pupuntahan na ba nila? Alam ng Arcanis na Roshan is already here. Sabi ni Dandansoy, sa MMR lang ba basihan ang galing? Hindi nga, tol. Di ba pinaliwanag ko na kanina, ang MMR para sa akin, sukatan nyo ng consistency mo as a player. Radiant's bottom tower is under attack. Nakuha na. Charlu would be getting that Aegis. Still no cheese kasi first Roshan yun if I remember correctly. Ay hindi, second Roshan pala. Si Sam H, meron ditong Gem of True Sight. Aghanim Scepter is now done. Meron na rin siyang Ogre Club na malamang pang BKB. 7, wala lang. Yan, 750. Si AU, wala lang. Si Tihi, yan na nga, papa MKB na. Si Charlu naman, ay, wala lang. Blink.
Slowrino. KHS Wolves. Ayun yung pangalan ng team nyo. Grabe, hindi naman ang delay. Sabi ni Dr. Pogi, ito din ang pangalan mo, boy. Boss Denki, ano gagawin ko? GF ko, gusto mag-LOL kami. Pero Dota talaga hilig ko eh. Eh di, ito, sa pagdating sa pagmamahal, there's what we call compromise. Diba? Ang pagmamahal kasi selfless yan eh. Kapag malalaman mo nagmamahal ka talaga kapag hindi mo na iniisip yung sarili mo. Diba? Kapag hanggang ngayon, sarili mo pa rin yung iniisip mo, baka naman hindi ka talaga nagmamahal. Diba? Baka naman medyo masarap lang kasi siyang kasama, gano'n. Yun, ako, payo ko lang sa'yo, naglo-lol siya, tas gusto niyang mag-lol kayo, sabihin mo, okay lang ba sa'yo na mag-Dota din tayo? Kung pumayag siya, pumayag ka na. Gano'n. Kasi ako, I believe na hindi naman kailangan lagi kayong pareho ng girlfriend mo or ng asawa mo or ng boyfriend mo if you swing that way. Kumbaga, halimbawa, ang hilig ng babae dancer siya. Tas ikaw Dota, di respeto, 'di ba? Wag mong i-expect na magdo-Dota siya, 'di ba? Wag na rin naman niyang expect na bigla ka nilang nililitaw sa dance floor. Ops, wala siyang naabot doon, nakapag-TP out ka agad. Itong si Henrich. Pero yun nga, the point still comes across na respeto din ng kanya-kanyang hobbies and pastimes. So anyway, looking at the net worth, look at this Tihi and Charlu. Sobrang layo versus Arcanis. And take note, itong si Henrich, kinukuha na niya lahat ng pwede niyang makuha eh. Pero mukhang limitado lang talaga yung ginagawa ng Tinker sa performance at saka sa output ng sniper. Grabe yun, 20k net worth advantage para sa TNC. 20k XP din. Wow. Ayan, nakabase din kasi sa KDA ang MMR. Ito, maniniwala kayo sa hindi. Yes, KDA affects it. Pero para sa akin, yung win-loss rate ang naging malaking factor. Kasi yung current, yung mismong main account ko ngayon, ang win rate ko, nasa 60%. Baba nun. Yung ghost account ko, nagawa ko na sunod-sunod na panalo. So, nasa mga 75%, ganun. Nung nag-calibrate ako. Kaya naisip, pwede ring factor kaya mataas yung MMR na nakuha ko. Mas mataas kaysa dun sa MMR ko dun sa main account. So, hindi lang KDR, kung di ay KDA, pati yung win-loss difference. Bottom tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Ayan, magtayo kayo ng Mineski sa Lipa, Batangas. Maraming magagaling na players ng Batangas. Dalawa na TNC sa tapat ng Lasal, tinayo. Kaya magtayo na rin kayo para magkaawas ko sa school. GG time na. O sige. Antayin nyo si Dunong dumating sa Batangas. Ibig sabihin nun, magtatayo na ng Mineski doon. Ayan. Kuya Denki, may plano ba kayo magtayo ng cyber cafe sa Bacolod para ma-discover mga players namin dito sa Bacolod? Salamat, Boss Denki. Sabi ko nga sa inyo, si Duno ang taga-tayo ng Mineski. Siya yung namin eh. Siya yung sa sa sales thing and franchising. Ready mga kaibigan, this would be a long game. Ay, sakto pati. Anong oras no? 10:20 na. Medyo antok-antok na ako ng konti. Pero okay lang yan. Smoke gang mula sa Arcanis. Tingnan natin kung magiging smoke of defeat ba ito. May makita ba silang isa? They saw sniper. Nahuli nila kaagad mga kaibigan. Tihi dito getting lockdown. RIP Doto. Killings before Shure. At walang buyback. Itong si paring Tihi. Kupo. Huli. Sa mage mga kabis migaw. Hindi tumama yung ice bucket challenge niya. Patay si ES. Pero may buyback.
Ayun, so anyway, Charlo dito, what would be his next item? Ascadi would be good. Pero feeling ko hindi eh. Feeling ko, ano lang yan eh. Crit na lang eh. O kaya Butterfly. I think Butterfly would be a good choice. Kasi, itong Precision Aura, base yon dun sa Agi ni Charlo. So, kung ako sa kanya, para makinabang yung buo niyang team, maggawa siya ng ng item na nagbibigay ng Agi. Diba? Pero hindi, wala. Sabi niya, wala akong pakialam sa'yo, Kuya Denki. Skadi ang gusto ko. Ganon din naman yun. May Agi din naman yun. Plus 25. Yan, Boss Denki, paano ba malalaman yung MMR? Mag-calibrate ka ng MMR mo. Laro ka ng rank solo. Kung TBA ka pa, laro ka ng mga 10 games or 12 ata or 10. Tapos doon, pagkatapos mo ng 10th game mo, lalabas na yung MMR sa ano mo, sa profile mo. May pana, hindi tumamamami, pero may chicks na tali! Nahuli yung Invis! Laser! Kidlat! Patay ka agad! Dumating si Sniper, may courier pa! Assassinate to stop that, TPing out. Hindi, nag-suicide na lang si Henrich dito. At ngayon, Tinker would be out for at least 30 seconds. Ayun, wala lang. As long as Tihi is alive, ang taas ng tsansa ng TNC na manalo dito sa kahit anong engagement. Samantalang Arcanis needs to have that perfect execution para man lang mapabagsak ang TNC. Wala sa TNC ang gagawin lang ni TNC dito, makakuha ng space, right click sa ground siguro. Pero syempre, right click na rin sa tamang target, diba? Ayun, play harder. Meron na siyang Aghanim Scepter. Soul Ring is up as well. Si Shure, yan na. Kanina pa yung item na yun, hindi man lang nagbago. Jobriel, meron siyang Ultimate Orb. Aba, yaman. Yaman, sir. Tapos Blink Dagger 4 staff for Earthshaker. Charlo. Wala, yan pa yun. Oops! Chisatali, hindi nakapaggamit agad ng BKB and a Blink out to escape that one. Hindi naman daw siguro sukatan ng MMR ang kagalingan. Oo nga, hindi naman. Pero asahan mo, hindi bla bla bla, hindi bobo siguro nasa MMR. Sarap kaya, kalaro ng mga pros. Nakalaro ko na sila Joben, Paseo, si Bash din. Ayan, buti ka pa. Ako nakalaro ko si Woods, si Joben, si Paseo, si Bash, si Bimbo, si Poloson, si Mushi. Sarang sa party MMR. Si Jaco, si Owa, si Dendy, nakalaro ko na siya dati nung alpha pa lang. Hindi kayo makalimutan, unforgettable experience. Kasi ang pangalan niya noon, Dendymon. Tapos ako ang pangalan ko, Denkymon, kasi taken na yung Dendy. Naalala ko tuloy yun, nakakaiyak. Ayan. Tapos magkakampi kami. Nakakatawa kasi akala niya kinopya ko siya. Tapos parang nagkatuwaan kami. Ayan, grabe, tiniis ko yung 1,190 ping para lang makapaglaro ng pre-alpha ng Dota 2 noon. Kasi isa sa mga swerteng nabigyan ng early access dahil sa siguro. Anyway, stun. Oy! Ang ganda ng pasok ito ni Samage, mga kaibigan. Catching Shure. And now, Wind Ranger is down and out. Buybacks would be forced. Play harder. May kilat ba? Nahuli na si Charlo dito, mga kaibigan. Tumayo. Naku po! Nag-Facebook! Naku! Kung kailan ka kailangan, tsaka ka tumayo. Double kill for Tihi. Pero okay lang, nakuha nila yung tier 3. Isa rin pa sa hindi ko makakalimutan naging kalaro ko si Ani. Ay, mamaya na mga kaibigan, nalito agad si Playhard dito.
Walang nagawa, pero okay lang yan. AU, wow! Is it just me? Ay, hindi. Hindi nanakaw. Hindi ko alam kung yung nakita ko bang Ecos lang nanakaw yun o hindi. Pero anyway, mamaya na magkito tungkol dyan. Magpupush na po ang TNC and they're looking to end this game. Tingnan mo, nakita mo yan? Ni-right click ni Sam si Playhard. Sabi niya, ay, wag na yan. Objectives Dire's tayo. middle barracks has fallen. At ito, medyo yung Arcanis naipit ng konti what to do in these kinds of situations. Radiant's top tower Ay, is under kawawa attack. naman ng Arcanis dito. I thought they would be able to control the mid-game thanks to Tinker. Pero ganun talaga siguro ang buhay mga kaibigan. T-Hito getting a little bit uncontrollably fat. 27k net worth. 27 din si Charlu. Gold graph, aray! 20k pa rin! Hindi man lang gumalaw. XP. So sa ganitong sitwasyon, anong gagawin mo? Ang dami ko na rin pala mga nakalaro, nakakatuwa naman. Ang dami ko mga nakalaro mga pros, hindi lang sa Seiya. Sino nga yun? Teka lang. Ang pangalan nito? Anong pangalan nito? Hindi si Yamate. Si Yapets. Ayan. Pero anyway, wag kayong magkantuhan tungkol dyan kasi noon yon nung hindi pa naman ganun katindi ang Dota to. Pero ngayon, ibang-iba na talaga. Iba na ang Dota to mga kaibigan. Sobrang competitive niya. Sobrang standardized. Boss Denki, bakit ang Skadi requirement niya is Orb of Venom? Wala namang poison may slow. Oo. Pero ang tingin ko doon, kasi naisip ni Iceprag, walang taong bibili ng Orb of Venom. Diba? Kasi wala siyang component Kaya sabi niya, lagay natin sa Skadi. Di wow. Diba? Radiant's bottom tower Pero feeling is ko, under OP attack. kaya yan kung lagyan din ng passive DOT yung Eye of Skadi. Medyo OP ba? Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Ayun, nagpupush na po mga kaibigan ng TNC dito. May pana, inilagan lang nila. Meron pang mga hit-seeking missile pero wala silang pakialam. Oops! Lubid, walang tumama. Excuse me. Ay, grabe naman yung ginagawa ng Arcanis, so trying their best to actually defend this area. Pero wala nang pakialam si Tihi naka-MKB na lahat ng tama niya, sokpa. Imaginein mo, precision aura boosted na sniper. So good. Parang naka-divine 251 bonus damage. May lugod, walang tumama mga kaibigan. Wasap na yung tore dito. At mukhang aabante na ang TNC. Looking for their second racks. Dire's top barracks are under Sumigaw, patay na kaagad mga kaibigan. 7 dito. Wala. Kala mamalitin si 7. Charlu. Kumidlat mga kaibigan. Pero okay lang for TNC. Tig 50% lang ang HP nila. Walang stealth racks. has fallen. Ang Arcanis, kung may stealth racks sila dito, siguro kaya. Pero wala talaga mga kaibigan. I guess that is it for Arcanis. Dapat tapusin na to ng TNC Kasi pag ganito, wala na, aminin natin mga kaibigan na Arcanis can only do so much. Tingnan mo, item locked ang Wind Ranger, kahapon pa to. Itong mga item na to, maybe Arcanis can defend via Tinker, pero hindi mo pwedeng iasa yung buong buhay mo kay Tinker. So ito, butterfly na po. For Draw Ranger, being the team player that Charlu is, bigyan lang niya ng bigyan ng damage. Ito mo, 256 na. Aji. 256 damage plus.
Eh si Bimbo nga, binaog yung start niya dati eh. Kalaro ko. Pero bumawi naman siya kasi malakas talaga. Magaling talaga si Bims. Sobrang lupit ni Jay. Si Jaco nga eh. Oh, ito. Totoo to ha. Tinalo ko si Jaco. Yan. Pero natalo kami sa game. Natalo ko siya sa lane. But anyway mga kaibigan, nagkaka-clash po dito. Ice Bucket Charge para kay Shure. Assassinate would be used. Sunod-sunod na namamatay ang Arcanis dito mga kaibigan. At mga ubos! Ubos! May buyback. Si Jobriel naibit dito. GG would be called. And that is it. It's Ogre. Radiant Grabe. victory. Tapos na. So ito mga kaibigan, Arcanis very sportsman-like na nasabi nila good luck sa Malaysia. And I guess that's it for me. Sandali lang muna, ubibi lang ako, mabilis lang. Hindi naman nag-play, anak ng tina pa. Habol, win of it, blinking it, Brooks, dito, hinuli, ay, binumahan! Ubos, pati pantubos, nakapas, nako, Iris Dara, maraming sisril, double ramage mga kaibigan, W2! Huli si Bob, patay kaagad kung kaparan may Tiny As, double black hole! Pero yun nga lang may mech na!